Ladies and gentlemen, honorable members of the Congress of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., President of the Republic of the Philippines. Thank you. Thank you very much. Allow me to greet the former President, President Gloria Macapagal Arroyo, Senate President Chis Escudero, and the honorable members of the Senate, House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, and the honorable members of the House of Representatives, Chief Justice Alexander Gesmundo, and the honorable justices of the Supreme Court, His Excellency, the Most Reverend Charles John Brown, and the esteemed members of the Diplomatic Corps, Executive Secretary Lucas Bersamin, and the members of the Cabinet, First Lady Luisa Araneta Marcos, and the members of the Marcos family, other distinguished guests, ladies and gentlemen. First of all, allow me to congratulate the newly elected and re-elected 12 senators and 314 district and party list representatives of Congress. Mga kababayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Makasaysayan ang katatapos na halalan nitong Mayo. Kaya pinaparating ko ang aking buong pusong pagpupugay sa ating mga kababayan, lalo na sa mga kabataang botante. Sa atin lahat dito, isang tabi na natin ang ating pagkakaiba at magkasundo na sa tatlong bagay na nagbibigkis sa atin. Sa ating pagiging Pilipino, ang ating pagiging makabansa, at ang ating sinumpang tungkulin sa taong bayan. Malinaw sa akin ang mensahe ng naging resulta ng halalan. Bigo at dismayado ang mga tao sa pamahalaan, lalo na sa mga pangunahing serbisyo. Ang leksyon sa atin ay simple lamang. Kailangan pa natin mas lalong galingan. Kailangan pa natin mas lalong bilisan. Kung datos lang ang pag-uusapan, maganda ang ating ekonomiya, tumaas ang kumpiyansa ng mga negosyante. Bumaba ang inflation, dumami ang trabaho. Ngunit ang lahat ito ay palamuti lamang, walang saysay, kung ang ating kababayan naman ay hirap pa rin at nabibigatan sa kanilang buhay. Kaya sa huling 3 taon ng administrasyon, ibubuhos pa natin ang lahat-lahat, hindi lamang upang mapantayan, kundi mahigitan pa ang pagbibigay ginhawa sa ating mga kababayan. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Maayos na hanap buhay talaga ang mabisang pantiyak laban sa kahirapan at laban sa gutom. Dumarami ang mga nalilikhang hanap buhay sa ating bansa ngayon. Magpupursige ang DOLE, DTI, DSWD, kasama pati ang DOT, at mga kaugnay na ahensya sa paghahanap ng paraan at ng mga oportunidad para sa natitirang 4% ng ating puwersang manggagawa na hanggang ngayon ay walang trabaho. Ipagpapatuloy natin ang pagbibigay ng puhunan sa mas marami pang negosyante para makapagsimula ng maliit na negosyo o micro-enterprise sa mababang interes at walang kolateral. Pati na rin ang kapital at proteksyon para sa mga yamang isip. At para sa mga tinataguyod natin mula sa kahirapan, patuloy tayong nagbibigay ng libreng training at puhunan para makapagtayo sila ng sariling negosyo. Hindi tayo titigil hanggang halos 2.5 milyon maralitang pamilya ay matutulungan natin na magkaroon ng kanilang sariling maliit na negosyo. Palalaguin natin ang mga industriya, mga pabrika ng sasakyan, hulmahan, electronics, biotechnology, pharmaceuticals, critical minerals, telang Pinoy, halal, construction, mga planta ng kuryente. Ngunit, nananawagan pa rin ako sa ating mga negosyante. Mamumuhunan kayo sa ating agrikultura. My single resounding message to the international business community is this: the Philippines is ready. Invest in the Filipino.
Our cavalcade of dependable and hardworking Filipinos, innately skilled, adaptable, and possessed with a heart for service are here, ready to work and to succeed with you. Sa mga nagtatanong kung nasa na ang 20 pesos na bigas, ito ang aking tugon. Napatunayan na natin na kaya na natin ang 20 pesos sa bawat kilo ng bigas nang hindi malulugi ang ating mga magsasaka. Kamakailan naman ay matagumpay nating nailunsad ito sa Luzon, Visayas at Mindanao, kagaya sa San Juan, Pangasinan, Cavite, Occidental Mindoro, sa Cebu, sa Bacolod, sa Guimaras, Siquijor, Davao del Sur. At dahil sa ilalaan nating 113 bilyong piso upang palakasin ang mga programa ng DA, ilulunsad na natin ito sa buong bansa sa pamamagitan ng daan-daang kadiwa store at center sa iba't ibang lokal ng pamahalaan. Binabalaan ko ang mga trader na magtatangkang magmanipula ng presyo ng palay o ng bigas o manloloko ng mga magsasaka. Hahabulin namin kayo dahil ang trato namin sa inyong ginagawa ay tinuturing naming economic sabotage. Bilang pangunahing solusyon sa mataas na presyo ng baboy, pinalalakas natin ang ating lokal na produksyon. Namimigay tayo ng mga biik at inahin. Nagpapatayo din tayo ng mga biosecured facilities upang lubos na pababain. Nagsimula ng magbakuna labang sa ASF at palalawigin pa natin ito ng pagbabakuna sa lahat. Pinataas natin ang produksyon ng palay, mais, pinya, saging, mangga, kape, kakao, kalamansi, tubo, sibuyas, bawang at iba pang mga agricultural products. Mula nagsimula itong administrasyon, mahigit 8.5 milyong magsasaka at mangingisda ang nakatanggap ng tulong. Lalo pa natin paiigtingin ang mga programa ng pamahalaan para mas marami pa ang matutulungan. Libo-libong kilometro ng farm-to-market road na ang ginawa na at libo-libong kilometro pa ang pinapasinayaan. Libo-libong ektarya ng lupa ay nalagyan na ng patubig sa buong bansa at libo-libong ektarya pa ang patutubigan. Libo-libo ring makinarya at pasilidad ang ating binuksan at pinamigay para sa mga magsasaka at mangingisda. Marami po tayong ipapatayo na rice processing system. Itong mga pasilidad at mga bangkang yari sa fiberglass na ipamimigay naman sa mga mangingisda. Lahat ng ito ay sumusuporta sa kanila mula paghahanda, sa pagpunla, pag-ani, pagbiyahe hanggang sa pagbenta. Milyong-milyong Pilipino ang umaasa sa puno ng niyog bilang pangunahing kabuhayan. Mula ngayong taon, hindi bababa sa 15 milyong hybrid at mataas na klaseng mga binhi ng niyog ang ating itatanim sa iba't ibang panig ng Pilipinas. At itutuloy natin ito hanggang 100 milyong puno na ng niyog ang ating maitatanim sa buong Pilipinas. At upang lubos na pasiglahin ang industriya ng niyog, hihilingin natin sa Kongreso na amyendahan ang Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act para naman maging mas angkop sa mga pangangailangan ng ating mga magsasaka. Bahagi lamang ito na ginagawa nating malawakan pagpapalakas ng iba't iba pang mga industriya. Kasama dito ang industriya ng asin, pagproproseso, pag-export ng niyog. Sa tulong ng DOST, ginagamit natin ang mga magagandang dulot ng agham tulad ng mga nadiskubre at nagawa ng ating mga siyentipiko at inventor. Pati na rin ang mga modernong pamamaraan tulad ng mga bagong binhi, pataba, makinarya at estratehiya gaya ng intercropping at off-season technique. Naghihintay din sa ating kabataan ang mga kurso, programa at mga scholarship sa larangan ng agrikultura upang ito ay kanilang gawing hanapbuhay balang araw.
at maipapagpatuloy ang marangal na kabuhayan ng kanilang mga magulang. At para sa susunod na ating salinlahi ng mga magsasaka, tiyak na magiging kanila na ng tuluyan ang lupang sinasaka nila. Kasalukuyang pinabibilis ng DAR ang pamamahagi ng mga CLOA at ng mga e-title, pati na yung mga COCROM bilang patunay na wala ng utang ang mga benepisyaryo ng agrarian reform. Bagaman dumarami ang ating mga planta ng kuryente sa buong bansa, lalo na ang mga bagong teknolohiya at malinis na enerhiya tulad ng solar, windmill, natural gas. Bagaman kilalang-kilala na tayo sa buong mundo dahil sa pagpapahalaga natin sa renewable energy, naririyan pa rin ang mga problema sa enerhiya na damang-dama ng bawat Pilipino. Kagaya ng 3 milyong kabahayan na wala pang kuryente. Palagi ang brownout at ang mataas na presyo ng kuryente. Kaya binibilisan nating mabigyan ng koneksyon at pinapalakas palalo ang kakayahan ng ating gumagawa ng kuryente. Pagpasok ng administrasyong ito, mahigit 5 milyon ang mga bahay na wala pang kuryente. Sa loob ng 3 taon, 2.5 milyong kabahayan ang ating nakabitan na may kuryente na sila. Sa susunod na 3 taon, halos 200 planta ang ating tatapusin. Ito ay may kakayahan magpailaw sa 4 na milyong kabahayan o sa mahigit na 2,000 pabrika o sa halos 7,000 tanggapan at negosyo. Hahabulin at tutuparin ng DOE at NEA ang natatakdang dami ng mga kabahayang makakabitan ng kuryente ngayong taon hanggang 2028, lalo na sa Quezon, sa Camarines Norte, sa Palawan, sa Masbate, sa Samar, sa Negros Occidental, sa Zamboanga del Sur. At sa pagtatapos ng 2028, dagdag na mahigit 1 milyong kabahayan pa ang magkakaroon na rin ng kuryente sa pamamagitan ng solar power home system. Para lalo pang makatipid ang ating mga kababayan at maipagbili ang anumang sobrang kuryente nila, isusulong na ng Department of Energy ang net metering program at pabibilisin din ng ERC ang proseso ng pag-aproba nito. Habang inaayos natin ang komplikado nating sistema ng enerhiya sa bansa upang maipababa ang presyo, pinapalawig pa natin ang lifeline rate. Bukod sa mga miyembro ng 4P, kasama na rin ngayon ang mga pamilyang nasa listahanan na maliit lamang ang kinikita at ang konsumo naman ay hindi lumalampas sa lifeline rate. Hindi ko palalampasin ang nangyari kamakailan sa Siquijor. Dahil sa malawakang brownout, napilitan pang magdeklara ng state of calamity sa lalawigan. Naperwisyo nito ang mga taga roon, ang kanilang turismo, kanilang negosyo, ospital, sari-saring serbisyo. Sa ginawa nating investigasyon, ano yung ating natuklasan? Mga expired na permit, mga sirang generator na halatang napabayaan, kaya sunod-sunod na bumibigay, mabagal na aksyon at kawalan ng maayos na sistema ng pagbili ng krudo at ng mga pyesa. Ipinag-utos ko sa DOE, NEA at ERC na pabalikin sa normal ang serbisyo ng kuryente sa Siquijor bago matapos ang taon. Titiyakin namin na maitatag agad ang mga pasilidad para sa pangmatagalang lunas sa kanilang problema sa kuryente. Hindi na dapat ito maulit muli. Iimbestigahan ang naging kapabayaan nito at ang iba pang mga katulad na kaso sa buong bansa. Dapat nilang ayusin ang pamamahala ng mga kumpanya ng kuryente at ipag-utos ang pag-refund kung kinakailangan. Tulad ng pagkain, nakasalalay ang buhay natin sa tubig.
Marami tayong mga malalaking proyekto na nakalakat-latag para sa butihing supply at malinis na tubig sa buong bansa. Meron din tayo mga makabagong sistema upang salayin ang tubig at gawin itong malinis para mainom, lalo na para doon sa mga taga-isla. Ganun pa man, marami kaming natatanggap na reklamo na hindi man lang daw umaabot ang tubig sa kanilang mga gripo. Sa lawak ng reklamo, lampas 6 na milyong consumer sa buong bansa ang kasalukuyang naapektuhan. Nakita ko na ang report. Kaya't ginagawa ng LUA ngayon ang mga mabisang hakbang laban sa palpak na serbisyo ng mga water district at kanilang mga joint venture partners. Titiyakin ng LUA na mailalagay na sa ayos ang serbisyo ng tubig ng milyong-milyong nating mga kababayan at gawin mas abot kaya naman ang presyo. Higit sa lahat, titiyakin natin mapapanagot ang mga nagpabaya at nagkulang sa mahalagang serbisyong publiko na ito. Malinaw sa atin ang tumambad na realidad tungkol sa ating mga kabataan ngayon. Ang kakulangan sa kaalaman at sa kakayahan, lalo na sa matematika, sa agham, sa pagbabasa at sa wastong pag-unawa. Ang mga nagda-drop out at mga hindi nakakapagtapos sa junior o senior high school. Ang kalahating milyong bata na nagbabanat na ng buto. Kung tayo ay nagpupundar ng malaki para sa infrastruktura, mas malaki pa ang ipupundar natin para sa ating mga mamamayan. Ito ang pangunahing polisiya natin hanggang matapos ang administrasyon. Puspusan nating inaayos at pinapaganda ang ating sistema ng edukasyon. Sa lahat ng mga pinahahalagahan ng administrasyon, ito pa rin ang nasa rurok. Ngayong taon, sinimulan na natin ang Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL program. At pinalalakas din natin ang Early Childhood Care and Development na hango. Ito ay hango sa 2 mahahalagang batas na ipinasa ninyo dito sa Kongreso. Maraming mag-aaral ang nakakaranas ng bullying o kaya ay nagde-depress. Binabantayan din natin ang mental health ng ating kabataan. Magdadagdag tayo ng mga school counselor na magsisilbing sanggunian at gabay nila. Naglaan tayo ng 1 bilyon para makapagtayo ng mahigit 300 barangay child development center at bulilit center sa buong bansa. At ang pinaka-priority ay yung mga nangangailangan na puok na malalayo. At pauna lamang yan, unti-unti nating tutugunan ang matinding kakulangan sa daycare center na nabinbin mula pa noong 1990. Pinaspasan na natin ang pagpabakuna ng mga bata. Sa DOH, kumpletuhin na natin ang bakuna para matapos na sa lalong madaling panahon na kumpleto na lahat ng ating mga anak ay nabakunahan na. Sa ilalim naman ng bagong lunsad na Yakap Caravan, matitignan na ang kondisyon ng kalusugan hindi lamang ng mga mag-aaral, kung hindi pati na ang mga guro. Mabibigyan sila ng libreng medical check-up, libreng lab test tulad ng cancer screening at libre na gamot. Sa nakaraang 3 taon, halos 22,000 silid-aralan ang nabuksan na. Hihigitan pa natin ito dahil talagang nakakaawa ang ating mga mag-aaral. Hindi na natin dapat nabibitin ang oras nila sa klase dahil sa kakulangan ng classroom.
Katuwang ng pribadong sektor, sisikapin nating madadagdagan pa ng 40,000 silid-aralan bago matapos itong administrasyon. Maglalaan tayo ng sapat na pondo para rito. Alang-alang sa mga ating mag-aaral, hihilingin ko ang buong suporta ng ating Kongreso. Naging matagumpay ang isinagawang tutoring at remedial program para sa mga mag-aaral nitong nakalipas na taon at nitong summer break. Palalawakin pa natin ito. At maraming salamat sa mga guro at lalo na sa mga ate at kuya na nag-volunteer na tinulungan ang mga maliliit para mas maganda ang resulta nila sa kanilang eskwela. Sa DOLE at sa DSWD, ipagpatuloy pa ninyo ang mga ganitong klaseng internship at pre-employment program para sa ating estudyante sa kolehiyo. Malaking tulong ito sa kanila habang sila ay nag-aaral. Malaking tulong ito sa bansa. Ngayon, nagdaratingan na ang mga laptop na laan para sa bawat guro sa public school. Tiniyak natin na walang anomalya sa pagbili ng mga laptop na ito. Nakahanda na ang mga high-tech at digital na mga materyales, mga smart TV, libreng Wi-Fi at libreng load sa bayanihan SIM card. Dahil dito, handa na rin ang ating mga estudyante para makasabay sa makabagong paraan ng pag-aaral sa makabagong mundo. Ang pinakamahalaga sa sistema ng edukasyon ay ang ating mga mahal na guro. Asahan po ninyo na hindi gagawing sukatan ng galing ninyo o ng performance ninyo ang dami lamang ng estudyante na inyong ipinapasa, kundi ang dami ng mag-aaral na inyong pinapahusay at pinapataas ang ambisyon sa buhay. Hindi tayo tumitigil maghanap ng mga paraan upang pag-aanin kahit paano ang inyong pasanin sa araw-araw. Nagdagdag tayo ng 60,000 teaching item at nakapagbigay pa ng trabaho para sa ating mga lisensyadong guro. Tinanggal na natin ang halos 100 dokumentong kailangan ninyong atupagin noon na wala namang kinalaman sa inyong pagturo. Gagawin na rin nating digital ang mga natitira pang papel na kailangan ninyong asikasuhin. Para pwede na ninyong itong gawin online, diretso na mula sa mga bago ninyong laptop. At ngayong school year na ito, makakatanggap na kayo ng kabayaran para sa inyong teaching overload at para sa inyong overtime. Napatunayan na nating mabisa ang TechVoc. Kaya unti-unti nang pinapasok sa senior high ang TVET ng TESDA. Ibig sabihin nito, ang mag-aaral ng senior high school pa lamang, makakapili na siya kung bookkeeping, agribusiness, electrical, graphic design, ang kanyang napupusuang larangan. Diretsong pagka-graduate, pwede na kaagad na maghanap buhay kung gugustuhin. Dahil para na rin siyang nakapag-aral sa TESDA at nakakuha ng NC2 or NC2 or NC3. Kung tutungtong naman sa kolehiyo, nakahanda ang malaking pondo para sa pagtutustos sa libreng pampublikong edukasyon sa kolehiyo. Pati na rin ang mga subsidy at financial assistance para sa mas higit pang nangangailangan ng estudyante. Taon-taon, mahigit 2 milyong estudyante ang nakakapag-aral ng libreng kolehiyo sa bansa. Mula umpisa ng administrasyong ito, dinagdagan pa natin ng 260,000 estudyante ang nakinabang dito.
Sa susunod na taon, maglalaan pa rin tayo ng halos 60 bilyong piso para sa libreng edukasyon sa pampublikang kolehiyo at sa TechVoc. Dumami din ang nabigyan ng scholarship sa TESDA. Nito lamang 2024, higit pa sa 200,000 ang nadagdag sa mga scholarship ng TechVoc. Sa mga kasama naman sa listahan ng Not4P, itong susunod na 3 taon, bibigyan natin ng mataas na prioridad ang mga anak ninyong tutungtong sa kolehiyo. Kitang-kita natin ang bunga ng mga programang ito. Napakataas ngayon ng bilang ng kabataan nating pumapasok sa kolehiyo o sa TESDA. Pilipinas na ang pumapangalawa sa buong ASEAN sa dami ng mga kabataan pumapasok sa kolehiyo at sa TechVoc. Mas marami na rin ang nakakapagtapos. Kaya mga magulang, sulitin na ninyo ang mga pagkakataong ito. Dahil hangad natin na sa lalong madaling panahon, ang bawat isang pamilya ay may anak na nakapagtapos ng kolehiyo o sa TESDA. Kung kalidad lang din ang pag-uusapan, hindi nagpapahuli ang mga universidad at kolehiyo natin dito sa bansa. Mula sa 22 noong 2022, ngayon 114 na sa kanila ay kinikilala sa buong mundo. 6 na po nito ay public school. At bilang natatanging pagkilala, gagawaran natin ng Presidential Merit Scholarship ang mga high school graduate na makakakuha ng matataas na honor. Walang humpay nating ipinapatupad ang mga programa sa pagsusugpo sa kahirapan at patungkol sa kalusugan at nutrisyon ng mamamayan. Tuloy-tuloy pa rin ang ating programang 4Ps. Hangad din natin na amyendahan ang batas ng 4Ps upang matiyak na talagang sapat ang panahon para maitaguyod ang kanilang paghihirap. Maitaguyod sila ang mga mahihirap. Mula nang nagsimula itong administrasyon, mahigit 5 milyong kabahayan ang nagbenepisyo sa conditional cash grant ng 4P. Mas maganda pa ang balita na sa 3 taon, halos 1.2 milyong pamilya ang gumanda na ang buhay. Kaya nakakapag-graduate na sa program ng 4Ps. Batid natin lahat ang mga kababayan natin na namumuhay sa lansangan. Sila ang pinakanangangailangan ng tulong ng pamahalaan. Sa ating mga LGU, hanapin ninyong lahat na ipasok silang lahat sa 4Ps at sa iba pang mga programa ng DSWD para naman maitaguyod natin sila at magsimula na ang kanilang paglakbay tungo sa pag-unlad ng kanilang buhay. Sa 2nd taon ng ating Walang Gutom program, mabibigyan ng tulong ang 600,000 pinakanangangailangang kabahayan sa kanilang nutrisyon. At sa 2027, dadamihin pa natin sa 750,000 kabahayan ang maaabot ng feeding program natin. Pinapagpatuloy ng DSWD at ng DepEd ang feeding program nila para sa mga daycare center, sa pampublikong paaralan, at nakapagbigay ng masustansyang pagkain at gatas sa mahigit 3.2 milyong mag-aaral sa buong bansa. Dahil alam naman natin, basta't may laman ang tiyan, may laman ang isipan. Kung papalawigin pa natin ang mga programang ito sa susunod na taon, sa tulong ng karagdagang 1 bilyong pisong pondo, pararamihin pa ng DSWD ang bilang ng mga batang mabibigyan ng masustansyang pagkain. Sa kabilang banda naman, nakikita natin ang sobrang pagtaas naman ng timbang ng ating mga kababayang edad 20 at pataas. Kaya sikapin natin maging mas aktibo ang ating pamumuhay araw-araw.
Ipalaganap natin ang mga pagsasagawa ng mga palaro, ng mga paliga, fun run, fun walk, pati mga aerobics, pasumba. Para sa mga LGU, buksan at gawing maaliwalas ang mga park at mga plaza natin kung saan makakapag-ensayo ang ating mga mamamayan, bata man o matanda. Magpatupad tayo ng mga car-free Sunday tulad ng ginagawa sa ilang lungsod na dito sa Metro Manila, sa Baguio, sa Cebu, pati sa Iloilo at Davao. Bilang pagsuporta rito, simula ngayon, bubuksan ng Philippine Sports Commission sa publiko ang kanilang mga track and field oval sa Pasig, Maynila at Baguio upang makapag-jogging na kayo ng libre. Magbubuhos tayo ng todo suporta sa mga palaro at mga atleta sa buong bansa. Halimbawa, ang palarong pambansa at ang Batang Pinoy Games na gaganapin sa General Santos City ngayong Oktubre. Bubuo tayo ng bagong pambansang programa para sa sports development. Uumpisahan natin ito sa paaralan pa lamang. Ibabalik natin ang mga sports club at magsasagawa tayo ng mga palaro at intrams sa lahat ng pampublikong paaralan. Naririyan na ang ating Philippine Sports Commission at saka ang PAGCOR upang tiyakin ang patuloy na pagtaguyod at pagsuporta sa ating mga programang pampalakasan ng mga atleta sa buong bansa. Dahil sa mga ito, ang ating kabataan ay maagang namumulat sa sport, humuhusay at tumataas ang kumpiyansa. Sumusunod sila sa yapak ng ating mga kampyon at world-class na athlete tulad ni Senator Manny Pacquiao, ni Heidelin Diaz, ni Kaloy Yulo, Ira Villegas, Nesty Petesio, EJ Obiena, Alex Ayala, ang Paralympian natin na sina Gerald Mangliwan, Sandy Asusano, Angel May Otom, at Ernie Gawilan. Sama na rin natin yung bago nating kampyon, si PNP Chief Nick Torran. Gulat si Chief PNP. At siyempre, pati pa ang ating kampyon sa Asian Winter Games, Philippine Men's Curling Team. Akalain mo nga naman, walang winter dito sa Pilipinas. Napatunayan pa rin natin na kaya natin maging kampyon sa Winter Games. Kilalanin natin ang mga atleta na umani ng karangalan para sa Pilipinas. Hindi lamang sila nakapaghatid ng kasiyahan sa buong sambayanan, pinalakas pa nila ang ating pagmamahal sa bayan at lalo pang pinatingkad ang dangal ng bawat Pilipino. Dito sa atin, mahal magkasakit. Mahal ang gamot. Kulang ang paggamutan. Walang doktor, lalo na sa mga liblib ng mga bayan. Kaya mula nang nagsimula ang administrasyon, ito ang tinutukan natin. Kasama ng edukasyon at pagsugpo sa kahirapan. Sa loob ng 3 taon, pinarami natin ang mga pampublikong ospital at specialty center. Nariyan na rin ang 53 bukas center sa 32 lalawigan sa bansa. May libreng check-up, x-ray, lab test at iba pa. Ito ay para sa agarang serbisyong outpatient na hindi na kailangan magpa-confine pa sa ospital. Asahan ninyo, marami pa ang ating bubuksan na bukas. At nasisiyahan ako nang makapag-report na sa kauna-unahang pagkakataon, ang bawat bayan po sa Pilipinas ngayon ay may doktor. Mayroon ng magiging tagapag-alaga. Meron ng tagapag-alaga ng kalusugan ng mamamayan sa inyong lugar. Lahat po tayo ay miyembro ng PhilHealth. Pinataas at pinaganda na rin natin ang mga benepisyo, lalo na para sa mga karamdaman na laganap dito sa ating bansa. Kapag kayo po
o ang inyong kapamilya ay may sakit sa puso, huwag po kayong mag-alala. Covered na po sa PhilHealth ang pagpapagamot ninyo para sa atake sa puso, sa open heart surgery, heart valve repair o sa replacement. At may cancer assistant fund po tayo. Pandagdag para sa pagpapagamot ng mga cancer patient natin. May pondo rin para sa bakuna laban sa human papilloma virus na nagiging sanhi ng maraming klase na cancer. Para naman sa ibang klase na cancer na hindi sakop ng PhilHealth, meron po din tayong nilaang 1 bilyon at 700 milyong piso para pambili ng mga kinakailangang gamot para sa ating mga pasyente. Sa mga nagdadialysis, ang mga session ninyo na 3 beses sa 1 linggo, libre na sa buong taon. Libre na rin po pati ang mga kinakailangang mga gamot. Kung kakailanganin man ng kidney transplant, inakyat na natin ang limit hanggang 2,100,000 piso mula sa dating 600,000 piso. At ngayong taon, covered na rin ng PhilHealth ang mga serbisyo at gamot pagkatapos ng operasyon ng kidney transplant. Kung kailangan talaga na magpa-transplant, huwag po kayong matakot sa gastos dahil sagot na ng PhilHealth. At kung magkakasakit na malubhang dengue ang inyong anak, itinaas po natin sa 47,000 piso ang sagot ng PhilHealth. Ang pagtatanggal ng katarata ay inakyat na rin ang limit sa 187,000 na piso mula 16,000 piso. Pati ang mga sari-saring serbisyong outpatient kasama rin po ngayon ang PhilHealth. Kapag may kailangan kayong dalhin sa emergency, huwag po kayong mag-atubiling itakbo sa ospital. Covered na rin po yan ng PhilHealth. Kapag lumabo ang mata ng inyong anak at kailangan magpasukat ng grado, pati na rin ang pagpapagamot nila laban sa malnutrition, ito rin ay covered na rin ng PhilHealth. At para sa mga PWD, sakop na rin ng PhilHealth ang inyong therapy at rehabilitasyon, pati na rin ang mga mahahalagang kagamitan pang-suporta para sa inyo. Pinabibilis pa natin ang proseso ng pagbayad ng PhilHealth sa mga ospital at mga klinika para naman siguradong maayos at hindi naantala ang kanilang serbisyo sa mga pasyente. Maaasahan pa rin ng mga pasyente ang medical assistance program kung kulang ang pambayad sa ospital. Mula pumasok ang administrasyong ito, nakapaghatid ito ng tulong sa higit 11,2 milyong Pilipino. Higit sa lahat, padadaliin pa natin ang proseso ng medical assistance dahil ipapasok na po ito sa ating eGov app. Mga kababayan, asahan po ninyo, ginagawa natin lahat para matulungan kayo na magpapagaling at lumakas. Ngunit batid natin ang mga realidad sa mga pampublikong ospital. Kanya-kanya ang bili ng medical supply. Kanya-kanyang lakad ng medical assistance para sa bill na hindi kayang bayaran. Kaya sa lahat ng aking binanggit na mga haligi na itaguyod na natin, ang bahaging sasagutin ng PhilHealth, ang sari-saring pondo na pamahalaan para sa medical assistance kagaya ng MAIP, PCSO at PAGCOR, at ang karagdagang pondo na ibibigay pa natin sa mga DOH hospital, areglado na ang lahat sa ospital pa lang. Wala nang kailangang pang puntahan o lapitan pa. Ito po, itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin,
Ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente dahil bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH ospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Asahan ninyo, pagpapatuloy ang malawakang programang pang-infrastruktura ng administrasyon. Ang mga naglalakihang proyekto ay nakalatag sa buong kapuluan. Mga daan, tulay, tren, paliparan, pantalan, patubig at murang pabahay. Ilan dito matatapos ngayong administrasyon na ito. Ang iba naman makukumpleto pa at mararamdaman ang dalang ginhawa pagkatapos pa ng aking termino. Nagpupundar po kasi tayo para sa kinabukasan. We are not building only for today. We are building also for tomorrow. Habang ginagawa ang ating mga tren tulad ng North-South Commuter Railway at ang ating mga subway, patuloy din ang pagpapaganda natin sa serbisyo ng MRT at saka LRT. Ang dating 20% diskwento sa LRT at MRT para sa PWD, sa senior at sa estudyante ay tinaas na natin sa 50% na diskwento. Mayroon na po tayong 1+3, Pamilya Pass. Ito ay tuwing linggo para naman may konti pang matitipid ang pamilya sa kanilang pamamasyal at sa kanilang pagsimba. Ang tinatawag na dalyan ng mga tren na binili noong pang 2014 at hindi pa nagamit ay sinimulan na nating mapaganda at mapatakbo sa MRT. Halos 50 dagdag ng karwahe ang natenga ng 10 taon. Sayang yung pera, sayang yung isang buong dekada. Pero ngayon, naayos na natin. Ang 3 bagon ay nagagamit na ngayon. Asahan ninyo, ang ilan sa 45 ay magagamit na rin natin bago matapos ang taong ito. At ang iba pa ay susunod sa susunod na mga taon. Magtatanong ako sa iba sa inyo, naalala pa ba ninyo yung tinatawag nating love bus? Ito yung popular na pampublikong bus sa Metro Manila na sinimula noong 1970s. Ngayon, hindi lang natin ibabalik ang love bus, gagawin pa natin itong libre. Pauna pa lamang, pilot testing pa lamang yung nasa Davao at sa Cebu. Susundan pa ito ng ibang mga lugar sa Visayas at sa Mindanao. Bago matapos ang taon, magsisimula na ang Bataan-Cavite Interlink Bridge. Ang tulay na ito ay 32 kilometro ang haba na tumatawid na ang Manila Bay. Sabit. Kung ang biyahe ngayon mula Mariveles hanggang Naik ay umaabot ng 5 oras, balang araw ito ay magiging 45 minuto na lamang. Ang mga riles ng PNR Bicol Line na sinira ng Bagyong Christine ay unti-unti nating pinatitibay at naayos na. Kasama ang Binahan Bridge. Hindi magtatagal, madadagdagan pa ang haba ng linya na ito at aabot sa Ragay, Camarines Sur hanggang Tagkawayan, Quezon. Magiging malaking tulong ito sa ating motoristang nagdadaan sa malubhang traffic mula Quezon hanggang sa Bicol. Sa 2026, inaasahang magbubukas na sa motorista ang bahagi ng extension ng SLEX mula Santa Tomas, Batangas hanggang Chaong, Quezon. Kapag natapos itong buong proyekto, ang dating 4 na oras na biyahe, magiging 1 oras na lang. Kaya inaatasan ko ang DOTR at DPWH na bantayang mabuti ang mga proyekto sa kahabaan ng Quezon patulak ng Bicol at tiyakin tama ang kalidad, matibay
at nasa takdang oras ang pagtatapos. Ang Nalil Sikiat Bridge na una sa 3 mahalagang tulay na ginagawa ngayon sa Tawi-Tawi, nabuksan na. Sa susunod na taon, ang tulay sa Malasa, Lupang Pula ay matatapos na rin. Higit sa lahat, kung may Luzon Spine Expressway Network Program, meron din naman tayong Mindanao Transport Connectivity Improvement Project. Sa proyektong ito, aayusin natin ang mga pangunahing daan na nag-uugnay sa Cagayan de Oro, sa Davao, General Santos na may haba na 428 kilometro. Ang rehabilitasyon ng tulay ng Guadalupe ay sukdulan ng ring kinakailangan. Nasa Senado pa ako. Pinag-uusapan na ito. Hindi ko papayagan tumawid pa ito sa susunod na administrasyon. Kaligtasan na ng publiko ang nakataya. Hindi po isasara ang Guadalupe Bridge. Gagawa muna tayo ng detour bridge sa magkabilang gilid bilang pansamantalaang daanan. Kapag nagawa na at nabuksan na ang detour bridge na ito, doon pa lamang sisimulan ang trabaho sa main bridge. At sa kabila ng mga higanteng tulay na ito, huwag natin kaliligtaan ang mga hanging bridge sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Mahalaga ang mga ito sa pang-araw-araw na buhay ng publiko, lalo na yung mga guro at ang ating mga estudyante. Ilan ang nababalitaan kong insidente na pagbagsak ng mga tulay na ganito. Halimbawa, yung nangyari sa Midsalip, Zamboanga del Sur at sa iba pang mga lugar. Kawawa naman ang mga kababayan natin walang kamalay-malay na nabiktima at nasasaktan. Na pawang mga batang mag-aaral at kanilang mga guro. Sa DILG, DPWH at OPAPRO, buntahan ninyong lahat ng mga ito at suriing mabuti ang kondisyon. Sa tulong ng pamana at iba pang mga programa, ayusin at kumpunihin natin agad lahat sila. Sa mga proyekto, hindi natin papayagan at palalampasin ang mga katiwalian sa pangangasiwa. Ang kapalpakan sa pagdisenyo at sa pagkakagawa, ang mababang kalidad at marupok na materyales, ang pagkaantala ng proyekto, at ang kapabayaan sa tamang pagmentina at pagkumpuni. Halimbawa, sa Kabagan, Santa Maria Bridge na sa Isabela, sinimulan noong 2014, ginastusan ng taong bayan ng 1 bilyon. 10 taon tinayo. Nung binuksan, ilang araw pa lang, giba na agad. Napakamahal. Ang tagal ginawa. Ang bilis na sira. San Juanico Bridge naman, 50 taon na nakatayo pa rin hanggang ngayon. Ganun siya katibay. Ngunit nakaligtaan naman ang wastong pagmentina at pagkumpuni sa pagdaan ng mga dekada. Nalagay patuloy sa panganib ang publiko. Hindi po dapat ganito. Sa Build Better More, hindi ang kapakanan, higit ang kapakanan at kaligtasan ng mamamayan ang napakamahalaga. At ang mga proyekto, tama dapat ang disenyo. Mataas dapat ang kalidad, natatapos sa takdang oras, at naaalagaan at namimintina na mabuti. Napakahalaga ng internet sa ating pagtahak patungo sa bagong Pilipinas. Kaya nitong padaliin at baguhin ang pamumuhay ng ating mga mamamayan. Hindi lang ito para sa may kaya o para lamang sa mga bata. Ito ay kailangan na ng lahat. Natapos na ang Phase 1, 2 at saka 3 ng ating National Fiber Backbone Project na magpapalakas at magpapabilis sa ating internet. Kasabay nito, patuloy pa natin pinalalawig ang libreng Wi-Fi sa buong bansa. Noong Hunyo ng 2022, mga 4,000 free Wi-Fi sites lang ang meron tayo. Ngayon, halos 19,000 ang free Wi-Fi sites sa buong bansa. Ngayon,
ngayong taon din, nagsimula na tayong mamigay ng mahigit 1 milyon na SIM card na may libreng data para sa ating mga eskwelahan, lalo na sa mga nasa liblib na puok. At dahil pag pinaganda at pinabilis natin, dadami pa ang mga bagong tore at cell site sa mga gida. Ngunit kulang pa rin ang mga ito. Halos 12,000 pampublikong paaralan pa ang walang internet. Kaya sinusiguro ng DICT at ng DepEd na bago matapos ang taong ito, magkakaroon na ng koneksyon ng internet ang lahat ng pampublikong paaralan. Mula nang inilunsad ito noong 2023, ang eGov app ay nagana, nagagamit at napapakinabangan ng ating taong bayan. Patuloy pang dumarami ang serbisyo tiyak na praktikal sa bawat Pilipino. Ngayon, mahigit 40 serbisyo ng pamahalaan kasama ng mga LGU ang nasa eGov app. Gamit ng app, maaari nang gawin at ayusin ang sari-saring mga serbisyo at proseso ng pamahalaan na dati ay pinipilahan pa natin ng ora-orada. Ang renewal ng driver's license para sa PhilHealth, para sa Pag-ibig, para sa GSIS, yung mga dokumento na kailangan ng ating mga OFW sa immigration at customs, sa declaration sa airport, kahit ang paggawa ng biodata hanggang paghahanap ng trabaho. Mga government ID natin, kasama ng national ID at marami pang iba. Hindi magtatagal, magkakaroon na rin para sa NBI clearance, beep card para sa MRT at saka LRT, at e-TIN na galing naman sa BIR. Kaya i-download nyo na po ang eGov app. Sa pinagsama-samang serbisyo sa isang mobile app, ang pamahalaan ay talagang mas malapit na at nasa inyo ng mga kamay. Sa LTO, alam kong tapos nyo ang paghahabol sa paggawa ng mga plaka ng motor na nabinbin mula pa noong 2014. 11 taon. Mula ngayon, gawin ninyo ang lahat na makakaya upang hindi na uli magkaroon ng backlog sa plaka. Dahil kailangan bumawi sa publiko, tiyakin din ninyo na may lalabas na ang rehistro at ang plaka ng bagong sasakyan sa loob ng naipangako ninyong 3 araw. Ang kapayapaan ay mahalagang pundasyon ng bagong Pilipinas. Kaya pinapatatag natin ito kasabay ng ating pag-unlad. Patuloy tayo sa pagpapatibay ng ating kapulisan at sandatahang lakas. Ang mga armamento, sasakyan, pandigma at sandata ng ating kapulisan at sandatahang lakas ay patuloy na dadagdagan, angkop sa layuning modernisasyon at komprehensibong pagtanggol ng ating kapuluan. Ang libo-libong mga nag-alsa dati laban sa pamahalaan, nagbagong buhay na at nagbabalik loob na. Tinataguyod natin kasama ang kanilang pamilya. Katuwang ang pribadong sektor, pinapaunlad din natin ang kanilang pamayanan at naglalatag tayo ng mga daan, patubig at marangal na hanap buhay. Bukod sa programang panghanap buhay, nagpagawa tayo ng mga health station, mga silid-aralan, mga water system, street light, na ngayon napapakinabangan ng mahigit 13 milyong Pilipino na ngayon ligtas na mula sa kaguluhan. At sa wakas, wala na ring nalalabing grupong gerilya sa bansa. Titiyakin ng pamahalaan na wala nang mabubuo muli. Magkakasangga ngayon ang AFP, PNP at mga dating rebelde sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa BARM. Kaya naman, ang lipunan natin ngayon ay mas mapayapa, mas mapangalaga rin sa karapatang pantao, anuman ang edad, kasarian, kondisyon o pangkat. Ngunit, kahit pa sinasabing bumababa ang antas ng krimen sa bansa,
walang ibang magpapalubag ng pangamba at pagkabahala lalo na sa ating mga biktima mismo ng kriminalidad. Kaya ang puwersa ng ating kapulisan ay nagbabantay at rumoronda na para nararamdaman ng taong bayan. Sila ay re-responde sa tawag ng tungkulin sa loob lamang ng 5 minuto. Tulungan ang buong pamahalaan ang mga kagagawan ng mga sindikato sa likod ng madilim na mundo ng mga sabungan. Hahabulin at pananagutin natin ang mga utak at mga sangkot, sibilyan man o opisyal. Kahit malakas, mabigat o mayaman, hindi sila mangingibabaw sa batas. Higit sa lahat, ipararamdam natin sa mga salarin ang bigat ng parusa sa karumal-dumal na krimen ng mga ito. Sa mga isinagawang pagsakote sa mga bodega at laboratorio at takang pagpasok, halos 83 bilyong pisong halaga ng droga ang nakumpiska na. Kamakailan lamang, may mga malalaking kargamento na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon na nasabat natin sa Zambales, sa Pangasinan, sa Cagayan, Tondo, Muntinlupa, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Cebu, Batangas, Rizal at Cavite. Noong isang buwan, personal kong sinaksihan ang pagsira ng halos 1.5 tonelada ng shabu at iba't ibang klase pa ng illegal na droga. Sa lahat ng mga operasyon na ito, mahigit 153,000 ang naaresto. Mahigit 9,000 at 600 sa kanila ay high-value target. Ang pinakamasaklap, mahigit 677 sa kanila ay kawani ng pamahalaan. Mahigit 100 ay halal na opisyal. Mahigit 50 ay pulis. Sa 3 taon lamang, halos mapantayan na ang kabuuang huli nung nakaraang administrasyon. Sa kabila ng mga ito, tila nagbabalikan daw ang mga pusher. Kaya patuloy ang ating mga operasyon laban sa mga drug dealer, sila man ay big time o small time. Ngayon, masasabi natin na mataas na ang tingin ng buong mundo sa Pilipinas. Dahil maayos, patas at mahinahon tayong nakikitungo sa iba't ibang mga bansa. Tumutupad din tayo sa ating mga kasunduan at sa mga batas at panuntunan na pandaigdig na komunidad. Nagpapasalamat tayo sa ating mga magigiting ng OFW dahil sa kanila na ipamalas ang angking galing, kabutihan at puso ng Pilipino sa lahat ng sulok ng daigdig. Sa harap ng mga bagong banta sa ating kapayapaan at soberanya, mas maigting ngayon ang ating paghahanda, pagmamatsyag at pagtatanggol sa ating sarili. Ganun pa man, tayo pa rin ang nagtitimpi at nananatiling nagpapasensya, lalo na sa pagtanod sa ating buong kapuluan at sa pangangalaga sa ating interes. Subalit ngayon, mas pataas pa ang ating kumpiyansa dahil mas marami na tayong mga kasangga na magiging kabalikat natin sa oras ng matinding pangangailangan. Then as now, our foreign policy remains the same. The Philippines is a friend to all. The Philippines is an enemy to none. That will be our main focus as we, the Philippines, host the ASEAN Summit in 2026. Para sa ating mga Pilipino, malayo man, malapit din, kasing sidhi ang paglingap natin sa ating mga kababayang nasa ibang bansa, lalo na ang nasa panganib at nagdadaan sa matinding pagsubok. Hindi po biro at sadyang mapanganib ang hanap buhay ng ating tripulante. Ang trahedya na sinapit nila sa kamay ng mga rebeldeng Houthi ay isang halimbawa. Matapos ang mahigit 4 na araw,
ang mga kababayan nating nang binihag ng rebelding Houthi ay pinalaya na rin. Dala ng ating pakikipagtulungan sa Sultanate of Oman. Gayon din, dahil sa ating masigasig ng pakikipag-ugnayan, sa loob ng 3 taon, nagawa ng kapatawaran ang mahigit 600 kababayan nating nahatulan dahil sa sari-saring paglabag sa batas sa ibang bansa, lalo na sa UAE, sa Qatar, sa Bahrain, at sa iba pa. And so, for their crucial and most beneficent sovereign intervention, I personally convey the entire nation's sincerest gratitude to the Sultanate of Oman, the United Arab Emirates, the State of Qatar, the Kingdom of Bahrain, the State of Kuwait, and to all the leaders of various countries that have granted clemency and have shown kindness to our beleaguered compatriots. Maraming salamat po. Thank you very, very much. Masigasig din ang ating paghahanda at pagmamatyag laban sa banta ng sakuna at kalamidad, lalo na sa bagong normal at nagbabagong klima na nagbubugso na panahon. Ngayong Hulyo, 4 na bagyo na ang dumaan sa atin. Sabi ng Pag-asa, mga 12 pa ang nagbabantang papasok sa bansa hanggang Disyembre. Sa 24 nating aktibong bulkan sa bansa, 4 ang kasalukuyang nag-aalboroto, lalo na ang Kanloon sa Negros. Hindi tayo dapat tumigil sa ating mga ginagawang paghahanda dahil ang banta ay patuloy na naririyan. Dapat ay maging likas at automatic na ang mga wastong gawi sa tuwing may sakuna. Dahil sunod-sunod ang mga sakuna. Lalo na ang bagyo, mahalagang itanim ang prinsipyo na continuous improvement kung saan tayo ay natututo sa palaging humuhusay at sa bawat karanasan. Nareremedyohan kung saan tayo nagkulang at saan natin dapat galingan pa. Kasama ng mga mahalagang infrastruktura, dadagdagan pa natin ang mga makabagong evacuation center ng ating naipatayo na. Hindi na dapat pang gamitin bilang evacuation center ang ating mga paaralan. Ginagamit na natin ngayon ang mga makabagong teknolohiya, lalo na sa maaga at mabisang prediksyon. Mga Doppler radar, broadband seismic station, landslide sensor system ng Pag-asa, at saka fieldbox sa iba't ibang lugar sa bansa. Sa epektibong pagsasaklolo, nakakatulong ang mga mobile command and control vehicle ng DOST na ipinamahagi natin sa 11 LGU sa buong bansa. Sa ating mga kababayan, hindi magtatagumpay ang anumang paghahanda natin kung wala ang tulong po ninyo. Hiling din namin ang inyong kooperasyon, inyong disiplina, pagmamatsyag at bayanihan bilang responsableng mamamayan. Kooperasyon sa mga malawakang ensayo, pagsunod sa mga babala at tagubilin, tulad ng agarang paglikas at pag-iwas sa mga danger zone. Disiplina, lalo na sa wastong pagtapon ng basura. Pagmamatsyag sa bawat oras. Pagmamatsyag sa bawat oras, bawat araw. Lalo na kapag may nagbabadyang hagupit na panahon sa pag-alam sa malapit na evacuation center, pakikinig sa totoong balita at pagtatalima sa mga alituntunin ng pamahalaan. Higit sa lahat, bayanihan sa pagdadamayan at pagtutulungan, lalo na sa mga nasalanta nating kapwa. Mahirap man, kailangan natin itong gawin. Kailangan natin magsakripisyo upang masiguro na nailayo natin sa kapahamakan ng ating mamamayan dahil mahalaga ang bawat buhay ng Pilipino. Kamakailan lamang, nag-inspeksyon ako sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla
na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsan nyo lang ang pera. Para hindi na maulit, so that this will not happen again. First, the DPWH will immediately submit to me a list of all flood control projects from every region that were started or completed in the last 3 years. Second, the Regional Project Monitoring Committee shall examine that list of projects and give a report on those that have been failures, those that were not finished, and those that are alleged to be ghost projects. And third, we will publish this list. Isa sa publiko natin ang listahang ito. Kaya ang publiko na saksi sa mga proyektong ito ay malayang suriin ang listahan at magbahagi ng kanilang nalalaman para makatulong sa ating investigasyon. At the same time, there will be an audit and performance review regarding these projects to check, to make sure, and to know how your money was spent. Sa mga susunod na buwan, makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa investigasyon, pati na ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. Kailangan malaman ng taong bayan ang buong katotohanan. Kailangang may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian. Therefore, for the 2026 national budget, I will return any proposed general appropriations bill that is not fully aligned with the national expenditure program. And further, I am willing to do this even if we end up with a reenacted budget. Hindi ko aaprubahan ang kahit anong budget na hindi alinsunod sa plano ng gobyerno para sa sambayanang Pilipino. Mga kababayan, sa paghantong natin sa kalahati ng termino ng administrasyon, susuong tayo sa susunod na 3 taon. Dala-dala sa aking puso ang mga leksyon na natutunan ko mismo mula sa inyo. Ito ang nagbibigay sa akin ng bago at pinag-iba yung gana sa trabaho, sigla sa serbisyo at dedikasyon sa Pilipino. Huwag nating hayaang malihis ang ating pagtuon at pagtahak sa landas ng kaunlaran dahil nasa abot tanaw na natin ito. Ito ang ating dapat na pagtulungan.
Ito ang ating dapat na pinagtutunguhan. At kayang-kaya nating ito marating at maisakatuparan. Sa wika ng ating bayani, only he who, from whatever position he occupies, whether high or low, strives for the greatest good possible for his fellow man, possesses true patriotism. Alam po natin sa ating puso kung ano ang tama, kung ano ang mali, kung ano ang mas mahalaga at mas makakabuti sa sarili, sa pamilya at sa ating bayan. Sa mga matitinding hamon na binabato at hinaharang ng ating mundo ngayon, nasa likod ninyo ang pamahalaan. At huwag tayong matakot. Huwag tayong titiklop. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Dahil ang Pilipino ay likas na matapang, magaling, masipag, matibay, at mabuti. Mga kababayan, tayo ito. Tayo ang bagong Pilipino. Mabuhay po kayo at magandang gabi po sa inyong lahat.